So yun po mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so isi-share ko sa inyo ngayon kung ano yung na-experience ko sa pagre-renew ng aking driver's license. Opo, como 5 years ang itinagal ng paggamit ko ng aking driver's license, medyo nagkaroon ng konting aberya at nakalimutan ko na yung aking account nung ako'y magre-renew na. Kasi meron ng bagong sistema ngayon si LTO na kung saan pwede ka nang gumawa ng account or mag-register online sa pamamagitan ng LTMS or yung Land Transportation Management System ng LTO para magkaroon ka ng account sa kanila. So don't you worry kasi bibigay ko naman sa inyo yung link ng portal ni LTO dito sa description ng video na to. Okay? So without further ado, intro muna tayo and then later on, share ko na sa inyo yung mga kakailanganin natin, mga basic requirements ni LTO para makapag-renew tayo ng driver's license. Okay? So tara, let's! Okay, so yun po ng mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel and kagaya nga na sinabi ko kanina, i-share ko sa inyo ngayon yung mga basic requirements na kakailanganin natin para makapag-renew ng ating driver's license. Okay, so tatlo lang naman yung pinaka-major requirements nila yung CDE certificate o yung tinatawag nila na Comprehensive Driver's Education Certificate na kung saan magte-take ka ng exam as a refresher para at least malaman nila kung talagang alam mo yung mga patakaran, mga rules and regulations when it comes to driving. Okay? Okay. And then yung second requirement nila is dapat meron ka nung old driver's license mo, yung card na mag-e-expire na. Kailangan nila yon. And then yung pangatlo is yung medical certificate. Siyempre, importante din na malaman nila yung inyong well-being, lalong-lalo na sa mata kasi yun yung talagang i-check nila kung halimbawa malinaw pa ba ang inyong paningin when it comes to driving, lalo na kung magdadrive kayo sa gabi. Importante na malinaw ang ating vision. Alright? Nice! So, okay, unahin muna natin do sa first requirement natin which is the CDE certificate or yung Comprehensive Driver's Education Certificate. Now, para ma-access mo to, kailangan pumunta ka sa portal ni LTO. Yun nga yung binanggit ko kanina na Land Transportation Management System or yung LTMS. Now, sa akin, nagkaroon ako ng problema dito. Kasi nga, como 5 years ang itinagal ng aking validity ng aking card, nakalimutan ko na kung ano yung client ID ko or yung email address na ginamit ko nung nag-renew ko 5 years ago. So, nung tinry kong i-access yung portal ni LTO, tinry ko munang i-click yung register, thinking na baka wala pa akong account, so kailangan ko mag-create. And then, all of a sudden, after kong i-enter ang aking driver's license and other information na kailangan ni LTO, may lumabas na message na sinasabi niya na registered na daw yung aking account. So, to my surprise, hindi ko na alam kung ano talaga yung aking account number or yung client ID. So, ang ginawa ko, so nag-login ako. So, kinlik ko yung login button and then in-enter ko doon yung aking email address. Kasi hindi ko nga alam kung ano yung aking client number. Kasi 5 years ago, wala naman ako matanda na binigay sa akin na client number nun. So, tinry ko yung email address and then since hindi ko na nga alam yung aking password, kinlik ko yung forget password. And then, matagal ako naghintay. Actually, tumagal ng 24 hours. Wala akong na-receive sa email ko na link para makapag-reset ng password. And then, I've decided na pumunta na direkta sa LTO malapit dito sa lugar namin. And this what happens. So yun pa na mga ka-travelers, so I'm heading now to LTO Muntinlupa sa May Tunasan para malaman ko kung ano yung client ID ko at makapag-reset na ng password. So samahan niyo ako. Okay? Tara, let's! A few moments later. Okay, so yun po na mga ka-travelers. So, saglit lang akong gumawi dun sa may information booth. Actually, sa may approving area ng LTO. At wala pang 5 minuto at naasikaso na nila yung aking request. So, binigyan na nila ako ng client ID. In fact, yung aking client ID is yung aking email address na rin. Siyempre, nireset na nila ang password ko. So, meron na akong password para mag-login. So, tinry ko kanina sa cellphone ko na gamit ko ngayong pang recording. At gumana naman. Mamaya, pupunta na tayo sa bahay at makakapag-process na tayo ng renewal ng ating driver's license. Okay, so salamat sa Diyos. Alright, so yun po na mga ka-travelers. So nakauwi na ako ng bahay and kagaya nga na sinabi ko kanina, nasubukan ko na mag-login sa LTMS
dito sa aking mobile phone. Pero para makita nyo naman sa side ninyo, maglalagi naman uli ako ngayon dito sa aking laptop. Okay, so click natin yung login. Ayan. And then, enter ko na yung email address. Alright, so yan na po siya, no? Ito na ang homepage ni LTMS. So, pwede na tayo mag-proceed para mag-renew ng ating driver's license. Meanwhile, okay, so yun po mga ka-travelers. So, nandito na tayo sa homepage ni LTO, yung tinatawag nila na LTMS portal. Okay, so mag-umpisa na tayo mag-exam. Kailangan punta tayo dito sa e-learning. Click natin yan. And then, click natin tong CD Online Validation Exam. Yan. So, meron siya ditong FYI. So, kailangan maipasa natin yung 80% or at least 20 correct answers out of 25 questions. So, wala naman tong time limit. So, take time lang sa pagtitake ng exam. Okay? And then, click na natin tong Start Exam. And then, after neto, actually, tatanong kayo kung gusto nyo ba sa English yung exam or sa Filipino. So, nasa sa inyo na yan. And of course, hindi ko napapakita yung mga questionnaires dito para naman hindi tayo maging spoiler. Ano po? Okay? Wish me luck. A few moments later. Okay, so yun po mga ka-travelers. So nakita nyo naman at nakapasa tayo sa exam. 96%. Salamat sa Diyos. At ito, piprint na natin yung ating certificate dahil kailangan ito pagpupunta tayo sa LTO. Okay? Isa sa mga requirement ko. So yun po mga ka-travelers, so salamat sa Diyos nakapasa na tayo sa medical exam natin. At syempre may binayaran tayong fee which is 550 pesos sa mga regular clients at 450 pesos naman kapag sa senior at PWD. At syempre meron din akong fill-outan na medical form sa aking medical exam. At yun, nakapasa tayo sa reading test. Syempre inalam din kung nagtitake tayo ng medications and something like that. And of course, pagkatapos no, nakapag-renew na ako ng aking license. May binayaran din, 585 pesos. At wala naman tayong overcharge dahil bago pa ma-expire ang aking lisensya, nakapag-renew na tayo. Okay, ang malungkot nga lang is ito. Ayan o, papel. Papel lang yung binigay sa akin. Wala yung physical na card dahil wala pa raw ngayong nade-deliver dito sa LTO Muntinlupa. Pero anyway, tatawag-tawag na lang ako kung sakaling meron na para makuha na natin yung physical card. Pero just the same, okay na rin. Salamat sa Diyos at nakapag-process na tayo. At yun lang po ang maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.